ang dating kissable lips ni Shyren. Nagsugat-sugat, nagkasingaw, at namaga nang dahil daw sa ipinahid niya ritong lip tint. Ang lip tint hindi singkapal at singkulay ng lipstick, kaya patok sa mga gustong maka-achieve ng natural look. Katulad ni Shyren na bata pa lang daw, hilig na ang pagme-makeup. Nanonood po ako ng mga K-drama. Tinanong ko po rin sa ate ko kung ano yung mga ginagamit nila sa lips. Po sinabi po na ate ko na lip tint. Kaya laking tuwa niya na nitong Pasko, niregaluhan siya ng lip tint ng kanyang kaibigan. Tapos po, hindi ko po siya ginamit noon. Mga January ko na po siya ginamit kasi wala na po akong tint. Nung una niya itong ginamit, ayos naman daw. Pero makalipas ang ilang araw, nagsimulang magsugat at magkasingaw ang kanyang labi hanggang tuluyan na itong namaga. Second week na po ng January, doon na po na medyo nararamdaman kong mahapdi na siya. Nagkaroon po siya nung parang singaw sa labas ng labi. Mahapdi po, tapos may pagkamainit. Ang hirap po kumain kasi hindi ko po mabuka ng maayos yung bibig ko. Puro lang po sabaw, tapos pinipipi ko po yung kanin para makakain ng. Naalala tuloy ni Shyren na ang lip tint na iniregalo sa kanya, walang seal. Suspetsya niya, baka peke ito o expired. Sa iba kong tint, wala naman po akong nararamdaman na ganun. So, ito lang po yung tint na nagamit ko na sobrang sakit. At kung ang ordinaryong lip tint nagkakahalaga ng 100 to 300 pesos, ang iniregalo sa kanya, bagsak presyo, 40 pesos lang. Dahil sa sinapit ng kanyang labi, naging laman si Shyren ng makakating labi. Hindi po ako lumalabas ng bahay. Lumalabas lang po ako paggabi. Kasi po, ang pangit po tingnan sa mukha. Para magbigay babala sa iba, in-upload niya ang kanyang picture sa Facebook. At laking gulat niya na marami ang nagsabing nasira rin ang kanilang labi dahil lang sa nabili nilang lip tint. Kaya si Shyren nagpa-check up sa dermatologist. Baka contaminated yung lip tint na ginamit niya since it's water-based. Pan-examination din also nung lip tint, meron na siyang amoy. Pwedeng na-infect yung lips niya dahil nga dun sa bacteria. So it resulted sa infection. Ako po try na kung ano-ano. Tingnan po muna kung okay ba to sa'yo. Makeup is life. Pampaganda at pampataas ng kumpiyansa sa sarili. Pero yun ay kung ang iyong nabili, hindi peke o yung hindi magandang klase. Kapag kaganon kasi, makeup is epic fail. Si Julian naman, tad-tad ng tigyawat ang buong mukha at ang itinuturo niyang salarin, mga mumurahing BB cream at iba pang pamahid sa mukha na nabili lang daw niya sa Tiangge. Nilalagyan ko po siya ng mga concealer po tsaka mga BB cream po na nabibili po sa mga shopping center. Pag may isang product po akong ginagamit, stick lang po ako doon hanggang sa maubos po ito. Ang BB cream o Beauty Blemish Balm Cream, sikat na skin product sa South Korea. Ginagamit bilang pampaputi at pampantay ng kulay ng mukha. Ang presyo, nasa 200 to 500 pesos kada tube. Pero ang nabili ni Julian sa Tiangge, 50 pesos lang. Inisip ko na lang, isang araw ko lang naman gagamitin mga ganun. Basta pang picture lang. Ang inaasam-asam daw ni Julian na mala porselanang kutis na uwi sa mapula at baku-bakong mukha. Pero imbes na magpatingin sa doktor, gumamit pa si Julian ng iba't ibang pamahid na lalong nagpalala sa kanyang mukha. Hindi ko pa po alam na pag ginagamit ko po yung ganun, lalo po siya nai-irritate. After ko lang po siya gamitin, siguro po mga 1 day or 2 days, makikita ko po, merong tutubo na bago, kaya namumula, yung sobrang pula na Makati. Dahil dito, naging tampulan siya ng tukso. Mahalin ko na lang daw po yung mga tigawat ko daw po, para daw po mawala. Yun parang ginagawa na lang nilang katatawanan. Yun po, hindi na po ako palalabas na pag-aayain po ako ng mga kaibigan kong gumala. Hindi po ako palasama sa kanila. Kasi yung minsan po, matatama rin ka na rin po mag-ayos kasi isipin mo, mag-aayos ka pa. Pagdating mo dun tigawat mo lang din naman yung mapapansin nila.
Kaya si Julian, puro naka-filter ang pictures online. Kaya ako naman po ginagawa yun para masatisfy din naman po yung sarili ko na ang ganda ko dito. Para din may mga kaibigan akong pupurihin ka. Kahit man lang sa Facebook, mapil mo pinupuri ka nila. At sa filtered pictures niya, meron na bighani. Yun nga lang, nung nagkita sila, bigla raw nag-iba ang ihip ng hangin. Doon po kasi ako nagpasko sa kanila, nung boyfriend ko po. Pagdating ko po doon sa bahay nila, kompleto po yung family niya doon. Pero wala man lang pong nag-hi, wala man lang nag-hello. Oy, sino yan? Wala man lang pong ganun. Kumain lang po, tapos umalis na ako. Tapos pag uwi ko po, hindi na po siya nagparamdam, hindi na po siya nag-text. Mapapaisip ka din talaga na baka hindi ka nagustuhan ng family niya or na-disappoint siya sa itsura mo. Napa-emote tuloy si Julian sa kanyang Facebook status. Maganda ka sana, ang dami mo lang tigyawat. Tapos ito pa, kung ano-ano kasing ginagamit mo, then itry mo to. Seryoso, nag-umpisa lang naman akong gumamit ng kung ano-ano dahil sa mga nire-recommenda nyo. Araw-araw, pag nagsasalamin ako, iniisip ko rin kung paano to mawawala. Kaya please lang, tama na. Sa ngayon, itinigil niya muna ang pagpahid ng kung ano-ano sa kanyang mukha at nagpatingin sa espesyalista. Kay Julian is a typical genetic form of acne. Okay? Ibig sabihin, kaya ganun ka-severe na mana niya to. Pagka may pimple ka, tapos lalagyan mo pa ng very occlusive na makeup, like a concealer. Siyempre, ang concealer, oil-based eh. Pero may water-based din So when you occlude the sebaceous gland, more oil will form and it can become bigger and bigger and eventually inflame. Para po maiwasan yung paggastos ng mas malaki, huwag po tayo magpapahid ng basta-basta nang hindi natin nalalaman talaga kung ano yung component nito. Nagkalat na nga ngayon kung saan-saan ang kung ano-anong mga pampaganda. Nakahahalina dahil sa bagsak presyong halaga. Pero ang nakakaalarma nito, ang ilan sa mga ito, peke. Katunayan, talamak ang pagbebenta ng fake beauty products kahit online at walang kamalay-malay ang mga customer na peke ang kanilang binibili. Kalimitang nalalaman lang daw na peke ito kapag nagkaroon na ng masamang reaksyon sa katawan ng gumagamit. Si Genevieve, kahit maputi at makinis ang kutis, may itinatagong madilim na sikreto. Kasi 'di ba nga yung kilikili natin, meron siyang mga marks na na black something na hindi pa masyadong makinis. So yung dark talaga yung pinapaputi ko nun. Para mas confident akong maitaas siya. Hanggang nakakita siya online ng whitening products para sa kilikili. Nung una, maganda. Okay naman, pero wala talaga siyang pagbabago. Hindi mo siya makikita na pumuputi. Kaya natagalan ako kasi ilang araw na 2 weeks na akong gumagamit. Kinapalan ko na yung pag-apply ko ng cream. Pero pagkatapos ng 2 linggo, ang kanyang kilikili labis na nangati at nagpantal-pantal. Yung anak ko, kasi pagkagising namin sa umaga, sabi niya, "Mama, ano yung nasa kilikili mo?" Sabi niya, "Ba't namumula?" Sabi niya. Sabi ko, "Ala, baka doon naman sa sampayan." Sabi ko, "Baka na ano lang sa puno." Pero bakit both? Ang pamumula umabot pa hanggang sa kanyang dibdib. As in, ang kati-kati niya. As in, namumula siya. Tapos as in, may bilog-bilog. Kaya kahit init na init, si Genevieve naglo-long sleeves. Natakot ako kasi akala ko baka mag-spread siya sa lahat ng katawan ko. So yun, nagpatingin ako sa doktor. Ayon sa dermatologist, masyado raw matapang ang kemikal na ipinahid ni Genevieve sa kanyang kilikili. Kaya't pinayuhan siyang tigilan na ang paggamit nito. Dapat makontento ka talaga kung anong meron sa'yo. Tsaka hindi lahat ng bagay na whitening man, mura or mahal, dapat inaano natin. Kasi hindi naman talaga natin alam yung skin type natin kung sensitive ba siya or hindi. Sa ngayon, naghilom na ang mga katikate. Kontento na rin daw si Genevieve sa kanyang kilikili. Ayon sa FDA o ang Food and Drug Administration, mag-ingat sa pagbili ng mga produktong pampaganda. Ang pangalan lang ang nandun sa harapan at wala naman impormasyon sa likuran, ay siguradong hindi po yung dumaan sa FDA. So, ibig sabihin po, wag na po natin bilhin. Kaya tayo pong mga mamimili ay dapat maging mapanuri. Ikutin natin yung pakete, tingnan natin yung laman. Ano bang para saan yun? O sino nagdala dito sa Pilipinas? Para po pag may reklamo tayo, madali natin madulog yung problema. At kung magkaroon man ng impeksyon o allergy sa mga kemikal, mabuting kumonsulta agad sa doktor. Siguraduhin lang ho nyo na itry natin yan or subukan muna natin
sa wrist or kaya sa ilalim ng ating braso nang sa ganon ma-check natin kung talagang hindi tayo allergic doon. Check the label. Kung meron niyang mga parabens and formaldehyde kasi yun po ang most common na ginagamit na preservative. So napaka-importante po na basahin natin ang label ng ipinapahid nating cosmetic or cream. Hindi naman lahat ng mura hindi maganda. At hindi rin naman lahat ng mahal maganda. Talagang nasa sa balat na natin yon or nandun sa content ng ingredient na nakalagay doon. Ang importante lang talaga, ma-identify natin ang mga harmful chemicals na hindi bumabagay sa ating balat. Sa mga huma-hashtag beauty goals dyan, ngayong 2018, ingat-ingat dahil hindi lang daw fake news ang nagkakalat at malaking problema ngayon, pati na rin fake beauty products. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.